At ito naman, mapunta naman tayo noong ika-25th lang ng Enero ay napirmahan na ang huling annex ng Bangsamoro Agreement. At ngayong umaga ay makakasama natin ang National Commission on Muslim Filipino, Commissioner Salem Demuna. Good morning po. Good morning, Commissioner. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po. Yes. Sir, siguro po maganda po pag-usapan natin dahil kumbaga palati natin nababalita sa ating balita dito sa PTV na good news talaga na nagkakaroon na nga tayo ng agreement about this Bangsamoro at yung pagkamit nga ng normal na buhay sa mga different regions. And kumbaga we want to hear the part of your part as a Commissioner of National Commission on Muslim Filipinos. How do you feel about this? Is it the same? Is it a mutual feeling na kumbaga very positive, very excited rin kumbaga ang buong Filipino community? Siyempre, unang-una nagpapasalamat tayo na nagkaroon tayo ng presidenteng determinado na talakayin ng usaping pangkapayapaan sa Pilipinas at nagkaroon tayo ng mga panel na sincero sila sa usapin na ito, maging GPH panel man sila at saka sa MILF panel dahil ang bagay na ito ay hindi ito siya na parang isusulat mo lang tapos na. Yes. Ito'y bagay na ito ay isusulat mo, pag-aaralan mo at kailangan mong ma-implement ito. Kaya ang mga annexes na napirmahan na binabase sa framework agreement ay napakaganda po nito. Hindi lang po sa mamamayang Bangsamoro, para na po ito sa buong Pilipinas dahil kahit paano apektado po pag pinag-usapan yung kapayapaan, ekonomiya po apektado, yung political stability natin apektado, lalong-lalo na yung mga tao na nadi-displace. Sa ngayon, may halong may halong saya at may halong yung feeling na ayaw natin may accomplishment din po na ayaw natin itong pamahala lang sa mangilan-ilan. Kung hindi, lahat ng sektor ay kailangan tumugon dito. Maging tricycle driver man siya, vendor, domestic helper man siya, business sector man siya, alim, ustads, professionals, military, the mujahideen. Lahat po ay kailangan tumingin dito, tulong-tulong at hindi ipaubaya lang sa ating mga opisyalis o mga panel. Lalong-lalo na sa parating na pagtatalakay nito sa Kongreso, kailangan natin na manmanan nito, magbigay tayo ng magagandang suggestion, mga comments. Sa ngayon pa lang, mayroon naman tayong transition commissioners. Imungkahin na natin kung anong pwede kasi pag naging batas na ito, medyo tatagal na naman ang pag-amenda niyan. So mapunta lang po tayo doon na banggit nyo na po na magiging batas ito. So from dun sa baseline po na agreement ng Bangsamoro ay ipapasa po ito as in Bangsamoro na law po. Kailangan yan kasi mayroon naman tayong batas na sinusunod. So lahat po ng mga agreement na yan ay kailangan dumaan pa rin talaga siya sa Kongreso para doon hihimay-himayin at magkakaroon ng mga pagtatanong ang kongresista natin. At sila naman, yung mga kongresista natin ay hindi naman ilalagay sa alanganin yung Bangsamoro o yung Pilipino dahil ibinuto nga natin sila para tingnan ng maigi ito. At umaasa tayo na sa suporta ng hindi lang Bangsamoro ng taong bayan, makakamit din natin yung mapayapang Pilipinas o masayang Bangsamoro. Yes, so yun nga napag-usapan niyo yung mapayapang Pilipinas kumbaga. And alam natin yung fourth annex nga ay tungkol sa normalization annex. At kumbaga ang gusto mangyari dito ay talagang after sa ilang taon, ilang dekada ng paglalaban, kumbaga let's put down our arms and just enjoy the normal lives na kumbaga that we deserve to enjoy. So ano po ba ang masasabi naman ng NCMF kumbaga yung plano ng government na bigyan ng amnesty nga po yung mga fighters nga po na talagang nagkaroon nga ng problema in the past? Hindi lang ito. Siyempre, lahat na ng mamamayan, Bangsamoro man siya, Muslim man siya, Lumad man siya, ang mga programang ito naman talaga ay ipinapatupad lalong-lalo na pag may mga kasunduan. So, ang amnestiya po ay magandang programa yan dahil ito yung mga isang paraan na ibabalik mo sa normal na pamumuhay yung ating mga mujahideen or yung ibang mga grupo na humahawak kung magkakaroon ng pagkakataon at hindi naman sila humaharap sa yung mga seryosong mga kaso dahil iba po ang pagtrato doon.
magandang mga bagay ito. Yes. Papunta naman tayo dun sa rebellion po, since ano nga po yung rebellion sa mga parting ito ng Pilipinas. Sa tingin niyo po ba, since may ARMM po tayo ng mga nakaraan, ano po ang mas makakapag-improve or yung tipong difference po ng Bangsamoro Agreement po dito? Pag napirmahan po itong Comprehensive Agreement on Bangsamoro, hindi naman natin magiging agad-agad mapapaayos ang lahat ng bagay. Ang Republika nga ng Pilipinas, more than years na siya, pero andyan pa rin yung mga hamon. Alam natin na mayroon pa rin mga hamon sa Bangsamoro, pero sa tingin ko kung may malawakang partisipasyon, hindi lang yung Bangsamoro within Bangsamoro, pati Bangsamoro outside Bangsamoro, Muslim Filipinos, at ang buong mamamayan ng Pilipinas siguro. Hindi lang natin ito ipapaubaya sa mga Bangsamoro within the Bangsamoro territory, kasi yun nga, apektado tayo. At pag nagkaroon ng pagkakataon talaga ang area na to, yung territory na to, we know the fact na may natural gas sila, may oil sila, at saka isa pa doon, yung human resources. Kasi alalahanin natin yung Saudi, nung nagde-develop sila ng bansa nila, 2 resources lang yung kanilang dinevelop, human resources at saka yung oil. From there, tingnan nyo ngayon. Kasi kung magkaroon ng tsansa, baka makauwi na rin yung mga napakaraming domestic helpers doon sa Bangsamoro. Yes, napilitan lang naman silang lumuwas. Diba? Actually, ngayon napag-usapan namin kanina kasama ni Professor Ramon Casipin na kumbaga pag naayos na nga po ito ay talagang mag-open kumbaga for foreign direct investment at talagang dadami po ang available jobs para sa ating mga mamamayan, lalo na doon po sa mga areas na yun. Yeah, sa ngayon pa nga, maraming nag-aabang dyan sa agreement na yan kasi may mga investment opportunities talaga. Name the mineral resources. We have gold, copper, manganese, chromite. Napakarami niyan. Pero pag hindi naman ito na paayos, mai-extract lang siya na hindi magagamit sa tama. Or other countries will be benefiting from it. Hindi yung mismong mga lumad dyan or yung Bangsamoro, yung Christian settlers at saka yung mga lumad na nasa territory. Yes, ito po sir, ang gusto ko rin matanong kasi alam natin na kumbaga merong ilang mga minority group na kumbaga hindi sang-ayon sa pagbuo nga nitong Bangsamoro. Paano po ba natin sila kumbaga maiko-convince na parang talagang makiisa na lang din sila dahil para ito sa unity at talagang ikabubuti ng lahat? Sa totoo lang, kailangan natin respetuhin din yung kanilang pananaw, pero hindi naman po pwede na hindi natin ipaalam sa kanila ano itong mga agreement na to. Kasi unang-una, minsan, hindi ang tao sumusuporta dahil hindi niya alam ano yung pinag-uusapan. Pero nung Saturday nga, inumpisahan na ng GPH panel, sila Ma'am Yaslao, si Ninbakani, si Basman, at si Ma'am E. Ferrer doon sa Taguig, sa Blomos, na imbitahan din tayo doon. Pinapaintindi po na walang iniiwan dito kasi ang Bangsamoro ay may inclusiveness, siya. Christian ka man, lumad ka man, or Muslim ka man, kasama dyan. So, inshallah, sa tuloy-tuloy na pagpapaintindi, yung mahilan-ilan naman siguro, hindi natin mapiperfect, pero at least we have the numbers to support this Bangsamoro Basic Law or itong Comprehensive Agreement on Bangsamoro. Yes, siguro, yes, Lilin. Sige, last na lang po, yung 10 years from now po, ano po yung pinaka nakikita nyo na improvement lang dito po? Inshallah, with this very comprehensive agreement at mayroon na rin tayong 1996 peace agreement, sa tingin ko naman, this is the time to move forward. Okay lang po na magkaroon ng critics, pero kung yun na lang ang gagawin at hindi nagagalaw, hindi na rin po maganda yan. Sa tingin ko naman, we can extract our resources properly with these agreements na ipapasok at ipapasa sa Kongreso. Hindi natin naman sasabihin na hindi siya mapapaayos dahil yung agreement ay mayroong annexes na pinagbabatayan na ipapasa sa basic law. Inshallah, si Allah ang mas nakakaalam nito. Pero with our administration nowadays, si President Tinoy, sila Ma'am Geng Dilis, hindi po nila ito ipapaubaya sa mga taong sisira po nito dahil ito po ay
pinaglaanan ng panahon, pinaglaanan ng resources ng gobyerno at pinaglaanan din ng mga buhay ang usapin na ito. Yes. Alright, maraming salamat po. Actually, alam mo, Leilin, talaga naman lahat tayo ay looking forward talaga sa pagbuo man ng Bangsamoro Basic Law dahil talagang ilang decades ito in the making and talagang kailangan na nga ng ating bansa to. So that was Commissioner Salem Demuna ng National Commission on Muslim Filipinos. Yeah. May Sa last mga message? naapektuhan po ng Typhoon Yolanda, sa naapektuhan din ng Typhoon Agaton, sila Kapitan Suwi ng Tarragona, Umpaw, Tarragona, yung Arrahma Center na tumutulong doon, sina Basir sa Ormoc, sina Administrator Orindain at saka sina Atty. Apio ng Zamboanga, sila po ay tumutulong sa mga apekto. Ito lang, magtulungan tayo na sana itong 2014 na ito ay maipasa na yung Bangsamoro Basic Law at sa 2015 inshallah magkaroon ng transition para naman makita natin kung ano yung magkukontribute ng Bangsamoro para sa Pilipinas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you po ulit, sir. That was Commissioner Salem Demuna from the National Commission on Muslim Filipinos. Ngayon naman, talagang kailangan naman natin malaman ang magaganap ng mga events ngayong National Heart Month. Yan ang malalaman natin sa pagbabalik ng Good Morning, Boss.